Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ako po si Alo. Dalawang kwentong ibabahagi ko. Kwento ng buhay ko at kwento nila nanay nang hindi pa ako naisisilang. Kumbaga, dalaga pa siya ng mga panahon na yon. Dalawang magkakaibang kwento ito na siyang tumatak sa pamilya namin. Kung hindi niyo po na itatanong, halos kaming lahat ay bukas ang ika-6 na pangdama. Para kaming may sariling mundo pero huli ko na nalaman yon. Gawa ng akala ko, ako lamang ang merong ganito. Nagsimula ito noong magkaroon ako ng kamalayan hanggang sa lumaki na ako. Tandang-tanda ko talaga noon. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa edad 10 taong gulang ako. Sa pagitan ng taong 1999 at 2000. Nangyari ito sa nilipatan naming bahay sa probinsya ng Bohol, sa May Pilar. Akala ko ay normal lamang ang nakikita ko. At meron talaga akong nakakalaro. Isang batang hindi ko alam kung saan nakatira. Ang ipinagtataka ko ay hindi siya lumalaki. Kumbaga, ako lamang ang tumatanda. Ang pangalan nito, Sir Seth, Sebastian. Sinanay lamang ang nagpangalan dito kasi nga hindi nagsasalita yon. Tapos lagi itong nakahubot-hubad. Nakikita ko siya lagi sa likod ng bahay. Hanggang sa naikwento ko na ito sa mga kaklase ko na kesyo may kalaro ako. Laging walang saplot, palangiti at may pagkaputi. Bansot pa nga gawa ng hindi nga talaga lumalaki. At higit sa lahat ay pipi ito. Hanggang paggumpas lamang ng kamay pero ang nakapagtataka, naiintindihan ko siya. Isang hapon, habang papauwi ako noon sa bahay, nakita ko si Sebastian nasa tabi ng ilog. Naglalaro ito. Tanaw ko siya mula sa tulay. Yung bahay kasi namin ay nasa tabi ng ilog. Sobrang dumi ng ilog na yun kaya tinawag ko siya. Hindi niya ako pinansin yon. Ang lakas na ng pagkakatawag ko pero ayaw talaga. Hanggang sa may lumapit na sa akin. Kaklase ko at nagtanong kung bakit ako nagsisisigaw. Yan o, si Sebastian. Yung sinasabi ko sa inyo na kaibigan ko. Nakita ko ang kaklase kong naningkit ang matang tinatanaw ang ibaba. Kaso ang sabi niya, wala naman umano. Pero iginiit ko na naroroon gawa ng nakikita ko yon. Dinakma ko pang ang leg ng kaklase ko sabay turo sa kaibigan ko na ito. Pero pinagtawanan lamang ako. Nagkataong dumating pa ang ibang estudyante. Pinagtawanan nila akong lahat. Nagalit ako syempre. Kamuntikan pa nga akong makapanapak nun eh. Hanggang sa umuwi na lamang ako ng bahay. At doon sinabi ko sa nanay ko na hindi naniniwala sa akin ang mga kaklase ko. Nakita ko kasi si Sebastian na naroroon sa ilog noon. Sabi naman ng aking ina ay wag na lamang umanong pansinin. Hayaan na lamang ang mga kaklase ko. Bastang importante, alam ko daw na may kaibigan ako. Banas na banas ako noon. Pero pinili ko na lang na maghunos dili, Sir Seth. Maraming araw pa ang nakalipas noon. Hanggang sa may nakikita pa akong iba doon sa likod ng bahay namin. Pero sa pagkakataong ito, nakakapanghilakbot ang itsura nila. Parang impakto, ang pula ng balat, malaking tao, mabalahibo, may sungay. Pero nawawala din naman kaagad ito.
Sinabi ko sa Nanay Mila ito. Ayon naman sa kanya ay baka guni-guni ko lamang daw. Huwag daw masyadong mag-isip kasi nga kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Pero Sir Seth, naging sunod-sunod na yon. Hanggang sa pagtulog ko ay nakikita ko ang nilalang na yon sa mismong panaginip ko. Sa pagkakataong yun din ay hindi ko na nakikita pa si Sebastian. Wala na siya doon sa lugar. Bagkos ay yun nang nilalang na yon ang lagi kong nakikita. Minsan ay sumisilip sa isang kahoy. Minsan ay nahahagip ko ng tingin sa tuwing patungo at pauwi ako sa eskwela. Hanggang sa parami na ng parami. At ang lahat ng mga nakikita ko ay hindi na kaaya-aya. Ang papangit nila, Sir Seth. Kahit anong sumbong ko naman sa mga magulang ko, lalong-lalo na sa aking ina. Paulit-ulit niyang sinasabing guni-guni ko lamang umano yon. Hayaan na lamang umano. Hanggang sa dumating ng araw na ayaw kong pumasok sa eskwela. Natatakot na akong lumabas ng bahay at katunayan ay nakakubli na lamang ako sa silid nun. Ang ipinagtataka ko nun, hindi man lamang nabahala sa akin si Nanay. Katunayan, ayos lang kung hindi muna ako papasok umano sa eskwelahan na parang wala lang at manhid sa mga hinanaing ko. Mabaliw-baliw na ako nun. Mantakin nyo, kapag nakahiga ako tapos kipat na mga mata, may nakadungaw sa aking mukha. Mukha noong nilalang ang nakatitig sa akin nun. Nakapatong ito sa may higaan. Kapag pinipikit ko ang mga mata ko, ayaw ko nang ibuka gawa ng alam kong may nakadungaw sa akin nun. Kayo ba? Nakaranas na ba kayo ng ganito? Yung nakaidlip ka tapos pagdilat ng mga mata nyo, may mukhang nakadungaw sa'yo. Nakakahimatay. Pero dahil na rin sa iniisip ko noon na guni-guni lang ay hindi talaga ako nagugulat. Pero aminado akong malaki ang naging epekto nito sa araw-araw kong ginagawa. Nagtuloy-tuloy yon hanggang sa hindi ko na kinaya. Doon ako sa cabinet nagtatago. As in kung ilalarawan lang siguro ang itsura ko noon, literal na baliw na ako tingnan. Tapos ito pa. Nagugulat ako gawa ng konting kaluskos lang. Naririnig ko nun. Maging ang mga apak ng ipis. Tapos may kung ano-anong pumapasok sa isip ko na may kaganapan. Parang totoo. Kagaya na lamang nang nakikita ko ang mga kaklase ko na nagtatawanan nun. Tapos galit ang guro. Tapos ay nakakakita ko sa isip ang mga nakakatakot na tagpo. Kagaya na lamang ng dugo ang tao, patay na bata, tapos nagbabanggaan ng mga sasakyan. Hanggang sa may inamin sa akin ng nanay ko. Pero doon ito nangyari sa silid niya. Basta parang nanigas bigla ang katawan ko habang nakikinig sa kanya noon. Ayon sa aking ina, ang mga nakikita ko daw ay mga bagay na hindi umiiral sa realidad. Pero hindi daw ako baliw. Totoo ang mga nakikita ko noon. Nasa dugo daw namin ang bukas ang ikatlong mata o ang pang-anim na pangdama. Sa side ito ng lolo ko, kay Lolo Pablo. Ang pagkakaroon umano ng ganitong abilidad ay nasa linyada ng lolo na dating isang albularyo. Paglilinaw pa ng nanay, ang pagsisiwalat niya ay para lang mapukaw ang atensyon ko at hindi matakot nun. Ang ipinag-aalala niya lamang noon ay yung mga bago kong nakikita. Yung para umanong mga impakto. Hindi na umano maganda ang ganon. Dapat ay magtanim ako ng tapang para layuan nila ako. Tapang lamang umano ang tataboy doon kasi nga kapag nagpadala ako sa takot,
Tuluyan akong mababaliw at pwede ding sapian ng mga nilalang na ito. Ang mga demonyo umano at masamang elemento. Kahinaan ng isang tao ang pinupuntirya. Tapos sa masaklap dyan, nakikita ko talaga sila na kung saan natatakot ako kaya mas nagkaka-interes sa akin ang mga nilalang na yon. Anumang bagay na sa tingin ko ay parang kakaiba. Ibang mundo na ang kinabibilangan nito. Maging yung bata na pinangalanan ni nanay na Sebastian. Hindi din umano tao yon. Nung maliit pa daw ako ay kalaro ko na ito, maging doon sa una naming bahay sa Tagbilaran. Kasama ko ito hanggang sa sumunod na sa Pilar. Pero mabuting bata daw yon. Anak umano yun ng isang tamaho. At kaya hindi lumalaki kasi nga mahaba ang buhay ng mga engkanto. Tatanda na lamang ako pero konti lang ang itutubo ng batang yon. Huwag ko na lamang umanong ipagsabi sa iba kasi iisipin talagang nababaliw na ako. Maiging isarili ko na lamang umano pero dapat ay matapang pa rin ako noon. Siyempre, gulat na gulat ako noon, Sir Seth. Bago pa lamang sa pandinig ko ang ika-6 na pangdama o yung third eye. Napakabihira umano ang may ganitong abilidad. Matagal ang sinabi ni Nanay Mila ang katotohanan kasi baka maapektuhan ang kinikilos ko sa araw-araw. Kaya sinasabi niya lang na guni-guni yun para makapamuhay ako ng normal. Bukod pa dyan, yung mga nakikita ko sa isip na mga pangyayari, binigyang paliwanag ito ni Nanay. Natural lamang umano sa may angking abilidad na kagaya ko ang makaranas ng ganon. Mga premonition o sa madaling salita ay pangitain. May ibang pangitain na hindi totoo pero may iba namang mangyayari talaga. Kaya dapat umanong bantayan yun dahil maaaring makatulong ito sa ibang tao. Kadalasan kasi sa katulad ko ay yung mga may premonition, nagkakatotoo. Babala ito sa mga maaaring maganap sa kasalukuyan. Bagamat naging malinaw sa akin ang lahat pero naroroon pa rin ang takot. Naiiba pala ako sa mga batang kakilala ko. Ang nakikita ko ay hindi nakikita nila. Napakaswerte nila dahil hindi talaga maganda ang bukas ang ikatlong mata. Hindi maipagkakaila na nakikita din ng nanay ang mga nakikita ko noon. Alam niya nga eh. Tsaka siya ang nagpangalam doon sa batang nakikita ko lagi. Yung si Sebastian. Hindi naman talaga nakakatakot ang kwentong ito pero nais ko lang iparating na totoo ang mga nakakubling bagay. O sa Bisaya, dili ingon nato. Nung tumatagal na ay para na ring tinanggap ko ang sarili ko. Nasanay na lamang ako. Nakabalik ako sa eskwela pero anumang nakikita ko ay hindi ko talaga pinagsasasabi. Minsan pa nga, may impacto na sumusunod sa kaklase ko noon para bang may masamang balak. Balisa ako syempre. Gusto kong tulungan. Pero ang balik naman ito ay sa akin. Sino bang maniniwala sa akin, di ba? Hinayaan ko na lang hanggang sa tumagal. Yung kaklase kong yon namatay. Nagsawalang kibo lamang ako. Tiniis ko ang lahat pero nakakaramdam ako ng matinding konsensya. Yung mga nagpapakita sa akin ay parami ng parami. Kapag gumigising ako sa umaga, may nakikita akong bata na duguan sa may pasilyo. Tapos kapag nananalamin ako noon, ay may napapadaan sa likuran ko. Nagugulat ako pero hinahayaan ko lang. Kumbaga, bahala kayo dyan. Feel at home na lang. Minsan pa nga ay may tumatabi sa akin na, alam mo yung parang bangkay. Matandang babae. Nanlilimahid sa kung ano tapos walang mga mata. Yung buhok pa, konti na lamang at kita ko yung anit na ang bungo ay nakausli nun. Kinakausap ko nga,
Tinatanong ko kung anong problema pero hindi naman nagsasalita. Hanggang sa naglaho na lamang yun bigla. Ang sabi ng nanay ko ay lapitin daw ang mga elemento, ang katulad namin. Lalo na yung mga kaluluwa na may nais iparating sa pamilya nila. Pero wag ko na lamang pa rin umanong pansinin. Ang hindi ko talaga malilimutan ay ang pagpapakita ng lolo ko matapos niyang mamatay. Ilang araw lang ay nagparamdam na ito sa akin. Siguro hindi lang sa akin kung hindi kaming lahat na naroroon sa bahay. Maging sa katiwala namin at si tatay, nagpaparamdam sa kanila. Pero hindi nila nakikita. Kami lamang ng nanay ko ang nakakakita talaga. Pero dahil madalas ay wala ang nanay ko doon ay nasusolo ko ang pagpaparamdam ng lolo. Umiiyak si lolo. Tapos may kung anong sinasabi na hindi ko naman naririnig nun. Bumubuka-buka ang bibig niya. Doon ito nangyari sa may beranda namin na kung saan tambayan ito ng lolo. May tumba-tumbang upuan kasi doon. Hindi ko naman ipinaalam sa nanay ko ang mga tagpong yon. Kasi nga iniisip ko na baka pati sa kanya ay ganoon din si lolo. Ito palang mga kaluluwa. Kung anong suot nila sa pagkamatay ay yun din ang suot nila kapag nagpapakita na. Yun ang nakita ko kay lolo. Hindi nakabarong na kagaya ng mga nakikita sa ataol. Nakapolong itim na may rebeteng ginto sa dibdib nun. Malinaw na malinaw sa akin ang mukha niya pero malamlam ang kanyang mga mata. Hanggang sa isang gabi, napanaginipan ko ang lolo at ang sabi niya sa panaginip, ang tatay ko umano, may malubhang karamdaman. At dinadala lang ito kahit sa trabaho. Sabihan ko daw na magpatingin sa doktor para maagapan kaagad nun. Gawa ng ang nanay ko ay hindi umano pinapansin si lolo. Ako umano ang magpaalam sa tatay ko nun. Wala akong kamalay-malay noon na isa na pala yung premonisyon na ako ang ginawang tulay ng lolo. Hindi ko sinabi sa nanay ko ito. Hanggang sa makalipas ang isang buwan. Nagkasakit si tatay. May cancer ito sa atay. Stage 4 na. Kaya pala bahagyang lumaki ang kanyang tiyan. Namatay ang tatay ko kahit anong paggamot sa kanya. Sobrang pagsisisi ko nun dahil hindi ko inabisuhan pero kung gaano ako nagsisisi, mas higit pa doon si Nanay Mila. Ipinagsawalang bahala niya kasi ang pagpapakita ng lolo ko noon. Hanggang ngayon, nag-usap kami ng nanay at nabanggit niya ang karanasan niya dati nung nabubuhay pang Lolo Pablo. May kapatid kasing babae si nanay, si Tia Sabel at namatay umano yon. Matanda si Tia Sabel sa nanay ng 2 taon. At ang kwento nila ay nangyari sa Tagbilaran. Nabanggit naman na sa kwento na bukas ang pang-anim na pandama ni nanay. Ganon din si Tia Sabel. Ang kaibahan lamang sa naranasan ko kumpara sa naranasan nila. Mas nakakahilakbot ang sa kanila nun. Dekada 80 ito nangyari. Hindi sila nagtaka sa mga nakikita nila nun. Dahil maliliit pa lamang. Ipinaliwanag na ito sa kanila ng lolo kong si Pablo. Ayon pa umano sa nanay ko, kung anong ipinayo niya sa akin ay yun din ang bukang bibig ni lolo ko sa kanila. Buhat ng nais ng nanay ko na magkaroon ako ng normal na buhay. Pinilit niyang itago ito. Pero syempre, wala namang sikretong hindi nalalaman. Kumbaga, walang usok na kayang itikom sa kamao. Lulusot at lulusot ito at lilitaw ang katotohanan. Sila ni Tia noon ay literal na may sariling mundo. Katunayan, si Tia ay tumigil sa pag-aaral.
Ang nakakaalam lamang sa kanila kung bakit ayaw na pumasok nito ni Tia ay mismong ang nanay ko. Samantalang nagpatuloy naman sa pag-aaral ang aking ina. Dahil nga may angking tapang ito at hindi kinaaasiwaan ang mga nakikita niya. Nasa edad 15 taong gulang si nanay habang si Tia naman ay nasa 17. Wala lang naman kay Nanay Mila ang nangyari. Naiintindihan niya si Tia Isabel. Hanggang sa dumating umano ang araw na parang hindi natakot si Tia. Yun bang kampante na ito na siya namang labis ipinagtaka ng nanay. Pero ayaw pa rin itong pumasok sa eskwela. Mas pinili na lamang na samahan ng ina nila sa pagtitinda sa bayan. Pero may kakaiba kay Tia nun. Hindi halos nagsasalita. Makikitang kampante pero iba ang kinikilos niya. Hanggang sa isang gabi, lumabas ng bahay si Tia. Ito namang si Nanay Mila. Parang wala lang sa kanya. Pero matagal na umano itong bumalik nun. Inabot na lamang yon ng madaling araw na kung saan ito ang mga oras na gumigising si nanay. Gawa ng nag-iigib pa kasi sila noon sa isang balon bago pa asikasuhin ang sarili para sa eskwelahan. Malayo ito sa bahay nila. Nasa ibabaw kasi ng burol ang kanilang bahay pero marami namang nakatira doon bukod sa kanila. Magkakalayo nga lang. Isang palapag, malapad at may magandang beranda na nakabungad sa gubat. Nakaharap yung bahay na yun sa gubat. Hindi pa rin bumabalik si Tia. Ginising na ni Nanay Mila noon ang kapatid niyang lalaki, si Tio Gabriel. Sinabing hindi pa bumabalik si Tia Isabel. Itong si Tio Gabriel, naiiba ito sa kanilang magkakapatid. Normal at hindi nakakakita ng mga kakaibang nilalang. Mabilis na lumabas si Tio. Sumunod si Nanay. Hinagilap nila sa buong lugar. Nagtatanong-tanong sila sa mga tao kung may nakakakita ba kay Tia Isabel kaso wala. Naalarma na ang buong lugar na yon. Sumapit na lamang ang umaga at wala pa ring Tia Isabel ang lumitaw. Si Lolo Pablo, dahil isang albularyo, tinawas kaagad kung anong nangyari kay Tia. Pero wala umanong magandang resulta ang lumalabas sa pagtawas nun. Walang laman. Ang pamamaraan pa noon ng lolo sa pagtatawas ay kandila na pinapatak sa tubig. Tapos nakalublob doon ang damit ng Tia. Pero wala talagang resulta. Kaya naman iniisip nilang baka umalis lamang at may pinuntahan. Pumasok si nanay sa eskwela. Pagka-uwi niya ng hapon, maraming tao sa bahay nila. Naroroon ang iba nilang mga kamag-anak at sobrang balisa ang mga muka. Nagtanong si Nanay Mila kung anong problema. Kung dumating na ba umano si Tia Isabel. Kaso wala daw. Hanggang sa mga puntong yon ay hindi pa dumarating. Labis-labis na ang pag-aalala nila nanay nun. Hanggang sa pumasok na lamang sa isip ni nanay na magtanong sa batang si Sebastian. Tama Sir Seth. Naroroon na si Sebastian ng mga sandaling yon. Yung batang laging nakikita ko. Nga pala, patungkol sa batang to, nakikita ko pa rin siya hanggang ngayon. Medyo malaki-laki na ng konti parang ang sumunod sa akin eh. Itong si Sebastian, ayon sa aking ina ay laging nasa bahay nila. Parang alaga ni Lolo. Araw-araw itong naroroon. Nung magkaasawa na si nanay ay nagtataka siya kung bakit sumusunod na ito sa kanya. Natanong pa nga niya si Lolo noon. Ang sabi ng nanay ay bakit lumipat ito sa bahay niya. Matapos kasi ng kasal nila tatay noon ay nagtayo kaagad sila ng sariling bahay. Nasa babaan lamang ng lugar. Ayon naman kay Lolo,
Wala siyang alam. Hindi naman umano niya kinakausap ang anak ng tamaho. Tumatakbo nga ito kapag tinititigan niya. Pero hindi na lamang pinagtuunan ng pansin ni nanay. Hanggang sa naisilang ako at mas naging kapit ng batang yon. Bugtong lamang akong anak, Sir Seth. May mayoma kasi si nanay at natatakot ng mabuntis ulit. Balik tayo sa kwento. Naroroon si Sebastian sa likod ng bahay nila. Sa isang puno na kung tawagin ay Madre de Cacao. Malaking puno yon. Pinunta ni nanay at tinanong niya sa pamamagitan ng pagkumpas ng kamay. Ayon sa naiintindihan ni nanay sa batang engkanto, naroroon daw sa gubat ang Tia Isabel. Kaagad ipinaalam ng nanay sa mga kaanak naming naroroon ang nalaman niyang impormasyon. Nagtanong pa ang mga ito kung paano nalaman ni Nanay Mila ang kinaroroonan ni Tia pero hindi na nagpaliwanag pa ang nanay. Gawa ng mga kaanak namin ay walang alam patungkol sa abilidad ng aming pamilya. Lalong-lalo na yung sa side ni Lola. Kasi nga, ang may bukas na pandama, nagmumula sa linyada ni Lolo. Walang ano-anong tinungo nilang gubat. Si nanay naman noon ay mabilis nagbihis ng damit. Naka-uniforme pa kasi si nanay. Sumunod din siya pagkatapos nun. Takip silim na noon kaya madilim na ang loob ng kakahuyan. Mabilis na natagpuan si Tia. Nakatayo lamang ito at nakatulala sa gilid ng pangpang na para bang magpapatiwakal. Dali-daling hinatak yun ng isa sa mga kamag-anak namin. Tapos ay tinanong kung anong ginagawa niya sa lugar. Pero ngumingisi lamang si Tia. Hindi nagsasalita na para bang wala na sa katinuan. Mabilis na dinala sa bahay at doon sinuri kaagad ng lolo. Yung mga tao naman, umuwi na. Maiging pinagmasdan ng lolo si Tia Isabel na para ba umanong kinikilatis itong maigi. Hanggang sa nagsalita na si lolo at ang mga sinabi nito ay labis na ikinagulat nila nanay at ng kapatid nitong si Tio Gabriel. Ultimong si Lola ay nagulat. Ayon kay Lolo, hindi na daw si Tia ang nakikita namin. Pagkos, lamang lupa umano ang humalili sa katawan nito. Kinuha ng mga engkanto ang kaluluwa niya. Ang nakikita niyo ngayon, pansamantalang katauhan niya lang ito. Pero bukas, kung hindi maibabalik ang kapatid niyo, hindi na siya makakabalik pa. Mamamatay itong katawan na to. Tingnan mo, Mila, mga mata ni Isabel. Tingnan mo. Dali-daling tinitigan maigi ni Nanay Mila mga mata niya. Nanlaki umano ang mga mata ni Nanay dahil nag-iiba-iba ng kulay ito. Umiitim tapos bumabalik sa normal. Kaagad nagkutob si nanay na maaaring tama si Lolo Pablo. Nagtanong kaagad ang nanay kung ano ang gagawin nila. Ang sabi naman ng lolo ay hanapin nila sa gubat ang lamang lupa na kumuha sa kaluluwa ng Tia. Dagdag pa ng lolo, hindi kasi nakikinig si Tia Isabel. Sabing huwag matatakot eh. Ayun, natakot. Kaya nakahanap ng butas sa mga lamang lupang yon. Gawa ng nakikita ng Tia ang mga ito. Posibleng nagustuhan at kinuha ang kaluluwa niya. Sa kalaliman ng gabi, hinanap nila ang Tia. Nahalugog na ang lugar pero hindi pa rin natatagpuan ang nasabing lamang lupa. Hindi naman sila makahingi ng tulong nun. Gawa ng lamang lupa nga ang hahagilapin. Ang magkakasama lamang ay sina Lolo, Tio at Nanay Mila. Walang ibang nakikita ang Tia noon at naramdaman, maliban na lamang sa mga pipitsuging mga lamang lupa.
Hanggang sa inabot na lamang ng umaga. Sumunod si Lola. Bit-bit ang balitang hindi na daw gumising si Tia Isabel. Hindi na rin humihinga. Wala nang buhay yon. Umiyak ang lola habang sinasalaysay ang pangyayari. Si Lolo, sa tindi ng galit ay pinagtataga nito ang mga kahoy doon. Si Tio naman ay nagwawala kasabay ng lolo at sinisisi pa nito ang kung anong abilidad na naipasa sa mga kapatid niya. Isa pa, dapat ay hindi pinabayaan ng tiya. Sinisisi niya si Lolo Pablo na dapat umano ginawan ng paraan. Ang dahilan naman ng lolo, abala siya at hindi naman isinangguni sa kanyang problema ng tiya. Maliban na lamang sa pagtigil nito sa pag-aaral. Walang imik si nanay pero patuloy sa pag-iyak nun. Si nanay lamang kasi ang nakakaalam noon kung anong dahilan kung bakit hindi na pumapasok sa eskwela si tiya. Isa din siya sa mga dapat sisihin. Dala-dala niya ang konsensyang ito hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga paulit-ulit niyang sinasabi sa akin ang pagiging matapang. Gawa ng baka matulad ako sa tiya noon. Pumanaw si tiya. Yung labi niya, parang hindi patay. Parang natutulog lang. Hindi nga yun ipinaimbalsa mo kaagad dahil baka mabuhay. 4 na araw yun bago pa nila ipinaalam sa mga kaanak na patay na. Mahirap naman kasi ipambalita. Paano na lamang kung mabuhay pa? Ito na rin ay batay sa mga sinabi ng lolo. Baka isauli ang kaluluwa. Pero wala. Kaya ayon, tinanggap na lamang nila ang pangyayari. Sobrang nalungkot ang nanay. Si tiya lamang kasi ang nakakausap niya partikular sa mga bagay na kakaiba. Sabi ng nanay, noong nagkulong daw ito sa may silid, posibleng hindi na kaluluwa ng tiya ang nagdidikta sa katawan. Wala na talaga ito. Ilang araw nang nadukot ng engkanto ang kaluluwa. Sa nalaman ng nanay sa patuloy na pagsusuri ng lolo, ang lamang lupang yon ay tinatawag na walog. Mandirigma ang walog pero nagtataka ang nanay kung bakit napagkadiskitahan ng tiya. Ayon na lang sa kanyang opinyon, baka ginawang alaga ang tiya o hindi naman kaya inasawa. Sa ngayon, kasapi na ako ng isang samahan. Si nanay lamang din ang nagudyok sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga sender niyo ang pumasok din sa isang samahan. Kasama ko siya. At Sir Seth, siya ang dahilan kung bakit ako napasulat. Sa mga nakikinig ngayon, ang tinutukoy kong tao ay yung sender ng inimbal sa mong aswang. Yung bida doon, si Lloyd. Nakasama ko sa Bacolod. Sa isang pasilidad doon na sobrang luma. Kami yung mga naglinis ng kung ano-anong mga nilalang na nakatira. Nakasama ko na din siya sa Iloilo at naimbitahan kami ng isang pamilya doon. Ginagambala umano ang anak nila ng kaluluwa sa kanilang bahay. Alam nyo, hindi kaluluwa ang bumungad sa amin doon, kundi mga diwenting puti. Hindi ginagambala ang anak nila bagkos ay nakikipagkaibigan lamang ito. Ang nilalang na puting diwende pa nga ang mga gumagabay sa kanilang swerte sa buhay. Yung pamilyang yon mayaman, maraming negosyo. Si Lloyd noon ay napapailing na lamang. Napakalayo ng binahin namin tapos yun lang palang problema. Kung sa bagay, pinapasahura naman kami. Basta, hindi biro ang magkaroon ng abilidad na ganito. Dahil kung walang sapat na tapang, kung hindi mababaliw, papatayin o kukunin ka ng elemento. Lalong-lalo na ng isang demonyo.
Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Gaya ng sabi ko, next week. Sabagay, every 2 weeks naman tayo nagpapa-shoutout. So, next week wala tayong shoutout. Every 2 weeks na po yung shoutout natin Saturday. Once every 2 weeks lang, okay? Hindi na kasi ako masyadong nakakabukas ng Messenger at saka sa tawag doon sa YouTube natin, okay? Shoutout sa mga bago at nag-renew ng kanilang membership. Sa mga bago, si Maria Flores Lamban, Ran Balon, and Teresa Pagdilaw. Happy 1 month, My Bunny GF, Van Dionisio, Pao Bello, and Shiwi Han. Happy 2nd month, Manny Versosa, Nadia Cabalar, Kabian Orb, and Joan Palado. Happy 3rd, Raymi, Maria Angelica Orteza. Happy 5th, Lana. Happy 6th, Tiny Lanshola, and Lori Villaruel. Happy 17th, Honey Spy and It's Hanoi. Happy 8th, kay Abalos and Aprilin Almension. Happy 9th, Evelyn Valles. Happy 10th, Maria Victoria and Crisette Riposo. Happy 13th, Steph La Chica, Lizelle Herida 21, and Vincent Kalilong. Happy 16th, Joel Arms, Babylin Dading Abbas, Miss D, Sassy. Happy 17th, Beth Obinario, Christian Ronel Cabrera, and Richard Diogenes Cipriano. Happy 18th, Keruena Catalan at M. Happy 19th, Amazing Grace 2829. Happy 20th, Joseph Esteban. Happy 21st, Naya Smith and Hagler Fulido. Happy 22nd, Inali 8519. Happy 23rd, Zombie Sha 125 and Brendalyn De Los Reyes. Happy 24th, Queen Ann Mojado and Rich Mariordan and Sabina Magdaleno. Happy 25th, Ashes of Roses. Happy 26th, Vin Alfaro and Michelle Blando and MCZ. Happy 28th, Marikit Nakariktan. Happy 29th, Buhay na Salita TV and Mabel JL. Happy 30th, Iggy Phoenix. Happy 31st, Clay Thins and John Lu Official. Happy 32nd, Ed Siumang and Beno. Happy 33rd, IM. Happy 37th, DN17 and Miss KCA. Happy 38th, Elise Luziel R. Santa Ines. Happy 41st, Aliza Bernal. Happy 44th, Thes Kitano and Cairo Sarinkin. Happy 45th, Raymond Salonga. Happy 46th, Carmelita Mabanag, and happy 48th, Ninya Cana. Sa mga nag-message naman, pa-shoutout sa mga cats ko. Shoutout mo na si Surf na makulit, si Megumi, Erina, Gray, and Surf from Mary Joy Florendo. Sir, pa-shoutout sa Spades Clothing Company, Palati Upasig, nakikinig always sa'yo. Josephine Gregorio Humaway. Lord, may tropa po ako na nakikinig din sa'yo. Nagtanong kung pwede po ba daw mag-send ng kwento at kung saan. Pa-shoutout na din po. Murphy Agrisanda, BFF ko po, addict din sa pakikinig sa'yo from the Auckland. Sa mga gustong magpadala ng kwento, no? Nasa description lang ng story, ng bawat story natin. Click nyo na yung description. Nandyan yung email natin. Meron kasing nambash o nagalit na na paano naging totoo yung story. Wala naman ilalagay kung saan sinasend. Basta check lang sa description. Nandyan lang yan. Boss, pabati lang po bukas, actually belated na to, July 16, para sa pinakamamahal kong partner na si Kay Fabula. Mahal, happy 9 years and 2 months sa atin, mahal na mahal kita. Shoutout din po kay Mama Laila Caro na nayanggaw namin at di nako kompleto ang araw kapag hindi nakakapakinig ng mga kwento ni Thelmo. Yun lang po boss, God bless at ingat po palagi from Isaac. Shoutout kay Manuel Tighanon. Sir, kamusta po? Hope okay po kayo and in good health. Pinapakinggan ko ang mga old videos nyo and man, I was so creeped out. Pa-shoutout please sa pinsan kong si Tati, one of the Q's. Birthday po kasi niya nung July 20th. Belated happy birthday. Thank you and stay safe and healthy from Pao Bello. Sir, pa-shoutout po sa next video mo. Almost lahat na po ata ng video mo napakinggan ko na habang nagtatrabaho ako. Hindi po ako mapakali pag hindi ka napapakinggan from Jason Trinidad Matuhinya or Matugina. Yan. Pa-shoutout sir, palagi na inabang ng kwento mo from Darren Hunko. Shoutout kay Ernex Sample. Sir, pag-greet lang po sa Mr. kong si Jomel at sa baby namin si Dylan Gabriel. Saka pala po sa sender ng Malabong Mata Part 2. Ito sinabi niya sa akin. Mahiwo sa Malabong Mata Part 2. Mga 1 year ago natin in-upload to eh. May hula si sender na magkakaroon ng malakas na bagyo ng July 2024. So, ayun nga po. Basta pakinggan nyo po yung Malabong Mata. Yun po yung premonition kasi ni sender doon. Inabangan ko talaga yun. Yun po bang bagyong Karina ang tinutukoy niya? Maraming pong napinsala ng baha. Ingat po kayong lahat from Diana Toledo. Yan, medyo
goosebumps, ganun, nakakatindig balahibo. Ay mga kiling, maraming salamat po sa pakikinig. Happy weekend po at mag-iingat pa rin po ang lahat ngayong rainy season at marami po pong bagyong darating. Okay, mag-iingat po lagi palagi.